Welcome po sa Tinig ng Katotohanan. Ito po ang malalimang pag-aaral ng Salita ng Diyos. Kasama ko po si Brother Jun. Ako po si Brother Roland Aquino. At tayo po ay nagbabalik aral sa ating mga mahalagang topic na pinag-aralan. Magsisimula po tayo doon sa pinakaugat ng ating pag-aaral. Ito po ang ating pinag-aaralan ng Salita ng Diyos. Kaya gusto po nating pag-aralan kung ano ba at talaga ang Biblia. At dito po sa ating pag-aaral, kasama po nating pag-aaralan ang mga nakasaad sa ating history. Kaya meron po itong konting halo ng history na i-connecta natin sa nakasulat sa Biblia. At sa atin pong pagsisimula, iimbitahan po natin ang banal na Espiritu at si Brother Jun po ang mangunguna sa ating panalangin. Tayo po lahat ay manalangin. Amang banal, ang tahanan ay nasa langit. Salamat po sa pagkakataong ito na ibinigay niyo sa amin na muling pag-aralan ng inyong salita. Ama, ang mga bagay na nakasaad sa inyong kasulatan, sa inyong katotohanan, ay hindi po namin mauunawaan kung wala ang tulong ng banal na Espiritu. Amin pong inaanyayahan ng inyong banal na Espiritu na siyang manguna sa amin. Hanggang matapos ang programang ito, nawa po ay pagpalain ng bawat isa, si Brother Roland, ang inyong lingkod, na maibahagi ang inyong katotohanan na may katapatan. Ama, nawa po ay buksan ang puso ng mga nakikinig ng programang ito, na nawa ay pagpalain sila at mabago ang buhay at magkaroon ng malalimang pakikipag-ugnayan sa Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Salamat, Brother Roland. Napakaganda ng ating pinag-aralan nakaaraang linggo. Ang tungkol sa napapanahong kalagayan, tungkol sa kalalagayan ng mga patayan ng Brother Roland. At ngayon naman ay ating pag-aaralan kung ano ang salita ng Diyos. Ito po ba ay mapagkakatiwalaan natin? Ang salita po ba ng Diyos ay ating maaasahan o masasandigan sa panahon lalo na ng ating pangangailangan? Brother Roland, may katanungan. Ang katanungan ano ba ang tinutukoy ng Biblia tungkol sa kanyang sarili? Alam mo, Brother Jun, ang Biblia, tunay naman na kakaiba talaga. So, hindi ito pangkaraniwang piece of literature. Hindi ito aklat ng mga nobela, hindi ito aklat ng history, kung hindi po ito ay salita ng Diyos. Kaya po, titignan natin ang talagang kakaiba sa Biblia. Ang Biblia mismo ang nagsasabi kung ano ang Biblia. At dahil po dito, makikita natin na hindi siya pangkaraniwang aklat. Pabasahin po natin ang dalawang grupo ng talata sa Biblia para magkaroon po tayo ng idea. Ano ba ang sinasabi ng Biblia tungkol sa sarili niya sa Biblia? Una po natin babasahin ang nasa aklat ng ikalawang Timoteo, kapitulo 3, versikulo 16 hanggang 17. Ganito po ang nakasulat. Ang lahat ng mga kasulatan ay kinasihan ng Diyos at mapapakinabangan sa pagtuturo, sa pagsaway, pagtutuwid, at sa pagsasanay sa katuwiran, upang ang tao ng Diyos ay maging ganap, nasasangkapang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. So dito po, nakita natin sa talatang ito na ang lahat ng salita ng Diyos, ito po ay mahalagang salita ditong nakita natin. Ang sabi dito is, ang lahat. Hindi po ito yung bahagi, hindi po ito yung pipiliin lamang, kundi ang lahat po ng salita ng Diyos ay kinasihan. So, ang iba pang salitang pwede natin gamitin dito ay inudyukan, di ba? O kaya ay galing sa Diyos. So, magagamit po natin ito sa pagtuturo, sa pagsasaway. Ibig po sabihin, hindi po ito minememorize lang, kung hindi po dapat ina-apply sa buhay. Ngayon, meron pa rin po tayong babasahin sa ikalawang aklat ng Pedro, kapitulo 1, versikulo 20 hanggang 21. Ganito po ang nakasulat.
Una sa lahat, dapat ninyong malaman ito na walang propesiya ng kasulatan na nagmula sa pansariling pagpapakahulugan. Sapagkat walang propesiya na dumating kailanman sa pamamagitan ng kalooban ng tao, kundi ang mga taong inudyukan ng Espiritu Santo ay nagsalita mula sa Diyos. So dito makikita po natin ang pamamaraan kung paanong kinasihan ng Diyos ang salita na makikita natin sa Biblia. Ang mga banal na tao ay inudyukan. Ibig sabihin po, binigyan ng inspirasyon o kaya ay binigyan ng mga vision, ng mga pangitain upang sila ay makasulat ng mga mensahe galing sa Panginoon. So ito po ay pangunahin o basic na kaalaman na binibigay sa atin ng Biblia tungkol sa sarili niya sa Biblia. Kaya bilang isang Kristiyano, lagi po natin sinasabi, sino ba ang idol mo? Brother Jun, di ba? Nakikita natin ito, tinatanong kahit sa mga bata, sino ba ang idol mo? Sabihin natin si Jesus. So, ano ba ang tingin ni Jesus sa mga kasulatan na ito? Ayan. Brother Roland, napakaganda ng katanungan yan na ang Panginoong Jesus ay gumamit ng mga salita mula sa tinatawag nating scripture at kanyang pinagtibay at kanyang lalong ipinapakilala sa madla, lalo sa kanyang mga tagapakinig, kung ano ang salita o ang kasulatan. Basahin po natin ang aklat ng Mateo, Kapitulo 4, versikulo 4, 7 at saka 10. Ganito po ang sabi. Ngunit siya ay sumagot, nasusulat, hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Sinabi sa kanya ni Jesus, nasusulat din naman, huwag mong tutuksohin ang Panginoon mong Diyos. Sumagot sa kanya si Jesus, lumayas ka, Satanas, sapagkat nasusulat, sambahin mo ang Panginoon mong Diyos at siya lamang ang iyong paglilingkuran. Mga kapatid, dito po sa binasa natin, ito'y karanasan ng Panginoon. Matapos na siya ay biniyagan, ay karakarakang dinala siya ng Espiritu sa ilang. At doon, pagkatapos ng 40 araw, ay tinukso siya ng Diablo. At nung gutom na gutom ang Panginoon, ay lumapit ang kaaway. Alam niyo mga kapatid, kapag ang kaaway lumalapit sa atin, iyon yung panahon na talagang napaka-weak natin. Yun yung mga alam ng kaaway kung paano tayo pupuntahan. Kaya alam din ng Panginoon kung paano tayo tutulungan sapagkat nalampasan niya ito. Sa unang arangkada ng panunukso sa kanyang kaaway, kung ikaw ay na anak ng Diyos, gawin mong tinapay itong bato. Ang sabi ng Panginoon, nasusulat. So, ang ibig sabihin dito mga kapatid, pwede po natin na, kung bagay parang espada, ipangtapyas ng kasinungalingan ang salita ng Diyos. Sapagkat nasusulat, hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao. Lagi niyang sinasabi, nasusulat ang salita ng Diyos na ipinakitang halimbawa ng Panginoon ay ginamit niya upang una, gawin niyang referensya, upang panggahis, upang laban sa mga maling pananaw o maling mga opinyon tulad ng ginawa ng kaaway. Ngayon, ito rin ay ginawa hindi lang referensya, kundi ito'y ginamit niyang sandata upang sabihin, ihayag ang katotohanan na ang sinasabi ng kaaway ay mali. Tulad halimbawa ng yung kaaway ay sinabihan niyang umalis ka, lumayo ka, Satanas. Ibig sabihin, ginamit niya itong powerful tool, isang makapangyarihang kagamitan upang ang kaaway ay paalisin sapagkat ang salita rin naman ay may kapangyarihan. Oo. Tama-tama yan na sinabi mo, Brother Jun. So, itong Biblia, makikita natin is kahit si Jesus mismo, buo ang tiwala niya dito, di ba? Ngayon, Brother Roland, kung ang Panginoon ay gumamit ng mga salita upang referensya at upang kanyang kalasag at upang kanyang sandata, ano ba ang sinasabi rito na mga propesiya na mababasa natin sa Biblia, ito ba ay makikita natin na reliable? Ito ba ay mako-confirm natin? Totoo ba ang mga propesiya na nandito sa Biblia ito? Alam mo, Brother Jun, isa sa mabisang pamamaraan kung paano natin patutunayan na ang nakasulat sa Biblia ay salita ng Diyos
ay yung mga hula o propesiyang nakasulat dito. Babasahin muna natin ang isang talata sa Biblia na magpapatunay na ang Diyos lamang ang nakakaalam ng simula hanggang katapusan. So babasahin natin ang nasa aklat ng Isaiah chapter 46 verse 9 and 10. Ganito po ang nakasulat. Inyong alalahanin ang mga dating bagay ng una, sapagkat ako'y Diyos at walang iba. Ako'y Diyos at walang gaya po, na nagpapahayag ng wakas mula sa pasimula at mula ng mga unang panahon, ng mga bagay na hindi pa nangyayari, na nagsasabi, ang layunin ko ay maitatatag, at gagawin ko ang lahat ng aking kaligayahan. Dito sa binasa ko, Brother Jun, ang nakalagay dito, ang Diyos ang nakakaalam ng simula hanggang katapusan. At siya din ang magpapahayag nito. Kaya pag nakita natin ang mga hula o propesiya sa Biblia na natupad, ito po ay isang katunayan na ang nakasulat sa Biblia ay katotohanan, salita ng Diyos. Halimbawa po, kung tutunghayan po natin ang aklat ng Daniel sa kapitulo 2, 7 at 8, dito po makikita natin ang isang napakagandang biglang hula dahil ang nakalagay po dito ay istorya ng sanglibutan na 1,000 taon na nagsimula nung panahon ng Babylonia hanggang sa panahon natin ngayon, hanggang dumating actually ang Panginoong Hesus. So dito po makikita natin na talagang to the point yung nakalagay na propesiya dito. Wala po tayong panahon ngayon para daanan itong propesiya sa Kapitulo 2, 7 at 8. Pero po, ito po ay pwede nating tunghayan. Basahin po natin sa ating Biblia. At kung tayo po ay mahilig sa world history, makikita po natin na talagang natupad itong nakasulat dito. Ngayon, hindi lang po itong tungkol sa mga kaharian ang binanggit na hula dito sa Biblia, marami po. Magbibigay po tayo ng isang example. Yung mga history lovers, kilala po nila si Cyrus the Great. Sa Tagalog po, si Ciro. Alam niyo po ba na si Ciro ay nakalagay sa propesya sa Biblia? Ito po ay nakasaad sa Isaiah chapter 45 verse 1. Ito po ang nakasulat sa Isaiah 45 verse 1. Ganito ang sabi ng Panginoon sa kanyang pinahiran ng langis kay Ciro, na ang kanang kamay ay aking hinawakan upang pasukuin ang mga bansa sa harap niya. At kalagan ang mga balakang ng mga hari upang magbukas ng mga pintuan sa harapan niya, upang ang mga pintuan ay hindi masarhan. So ito pong propesiya na nakasulat sa aklat ng Isaiah. Ito po ay 200 taon na ibinigay kay Isaiah ng Panginoon para sabihin meron siyang gagamiting isang tao, si Ciro. Ito po ay ginamit ng Panginoon para matalo ng kaharian ng Persia ang Babylonia. At ito po, kahit po yung hindi naniniwala sa Biblia, puntahan nyo po ang mga world history books nyo. Makikita nyo po kung paano si Cyrus the Great ay ginamit ng Panginoon para matupad itong propesiya na to. At meron pa pong isa. Ito pong binabanggit nating Babylon. Ito po ay isang kaharian na siyang naghari sa buong mundo nung panahon ng mga 600 BC. At meron din pong hula sa Biblia kung ano ang mangyayari dito sa kaharian ng Babylon. So babasahin po natin sa Isaiah chapter 13 verse 19 hanggang 20. Ganito po ang nakasulat. At ang Babylonia, ang kalwalhatian ng mga kaharian, ang kariktan at ipinagmamalaki ng mga Kaldeo, ay magiging gaya ng Sodoma at Gomora kapag ibinagsak sila ng Diyos. Hindi ito matitirahan kailanman, ni matitirahan sa lahat ng mga salinlahi, ni magtatayo roon ng tolda ang taga-Arabia, ni pahihigain doon ng mga pastol ang kanilang kawan. Ito pong hula na ito. Kung ito po ay pakikinggan ng isang tao na nabubuhay nung panahon na namamayagpag ang kaharian ng Babylonia, sasabihin po nila, anong klaseng salita yan? Anong klaseng hula yan? Hindi magkakatotoo yan. Parang sa panahon ngayon, sinasabi natin, ang Estados Unidos ay babagsak at hindi na paninirahan ng sinumang tao. Ganito po ang nakasaad sa aklat ng Isaiah. Pero po, pag tinignan po natin kung ano nangyari, ito pong Babylonia ay actually isa pong itong
lugar na matatagpuan natin sa bansa ng Iraq. Ito po ay nasa pagitan ng Iraq at Turkey. At kung tutunghayan po natin kung ano nangyari sa lugar na ito, makikita po natin ngayon ito po ay isang lugar na walang naninirahan, mga bato lang ang makikita natin, mga disyerto, at kung ano po ang nakalaad dito sa sinabi sa Isaiah, talaga po namang natupad. Ang Babylonia po ay bumagsak at hindi na tinirhan ng mga tao. So Brother Jun, nagbigay lang ako ng mga ilang example ng mga propesiya sa Biblia na talaga namang natupad. Meron ka bang maidadagdag dito sa mga propesiya na magbibigay sa atin ng karagdagang tiwala sa sulat ng Panginoon? Bago Brother Roland, dagdagan natin mula sa iba't ibang mga kasulatan sa Biblia at i-confirm ng kasaysayan. Nais kong bigyang punto yung binasa mo kanina sa Isaiah 45 doon sa kay Ciro sa pagkahula kay Cyrus. Kung atin pong bibigyang pagsusuri kung kailan pinanganak si Cyrus at kung kailan sinulat ang Isaiah po sinulat 750 years BC, 750 BC. At si Cyrus the Great ay pinanganak 601 BC. Makikita po natin na sa loob ng 150 years, kumbaga ngayon, Brother Roland, hindi pa pinapanganak halimbawa si Pulano, pangalanan Pulano, na magtatayo ng isang buo upang labanan ang Amerika at wawasakin niya ang Amerika at nagbigay pa ng specific, Brother Roland, kung paano papasok si Pulano, halimbawa si Pulano para wasakin ng Amerika. Ganun ang ginawa ni Isaiah kay Ciro. Si Cyrus hindi pa pinapanganak, 150 years bago siya panganak. Number 1, pinangalanan ang kanyang pangalan. Number 2, ibinigay kung paano niya wawasakin ang Babylon. Ang Babylon 750 nung panahon na yun, Brother Roland, ang Babylon umaangat pa lang. Hindi pa siya ang makapangyarihan nun, ang Assyria. Hindi pa ang Babylon. Ang Babylon pa nun parang kumbaga pataas pa lang. Pero hinulaan ang paglakas niya, hinulaan din ang pagbagsak, at hinulaan ang pangalan ng taong wawasak nun, hinulaan din kung paano papasukin ni Ciro ang siyudad ng Babylonia. Iaangat yung tarangkahang bakal, mga kapatid. Hindi ko na itatalakay kung paano pa, mga kapatid, mahabang usapin to kung paano siya pumasok sa siyudad ng Babylonia. Subalit doon sa katanungan, ano pa ba ang ibang magpapatibay sa katapatan ng salita ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga propesya? Basahin po natin ang aklat, mga kapatid, ng Ezekiel 29, kapitulo 14 at 15. Ito po ay hula tungkol sa Ehipto. Ang sabi rito, at aking ibabalik uli ang kapalaran ng Ehipto, at aking ibabalik sila sa lupain ng Patros, sa lupain na kanilang pinagmulan, at sila dooy magiging isang mababang kaharian. Siya ay magiging pinakamababa sa mga kaharian, at hindi na muling matataas pa ng higit kaysa mga bansa. At gagawin ko silang napakaliit na anupat, hindi na sila mamumuno sa mga bansa. Mga kapatid, ito'y hula ni Ezekiel tungkol sa Ehipto. Ang Ehipto po kasi nung unang panahon, lalo na nung panahon ni Moses, down through the ages, napakamakapangyarihang bansa ng Ehipto, mga kapatid. Marami ng pinasukong bansa ang Ehipto at napakarami niyang mga imbensyon. In fact, hanggang ngayon pinag-aaralan ang Ehipto. May tinatawag tayong isang kurso, tinatawag na Egyptology. Subalit, napakatapat ang salita ng Panginoon sa aklat ng Ezekiel. Hindi na siya muling mamumuno sa mga bansa. At alam naman po natin kung ano nangyayari sa Ehipto. Mula noon hanggang ngayon, ang Ehipto po ay tinatawag nating insignificant kung ang pag-uusapan ay global politics. Hindi na siya yung ganong kalakas kumpara nung unang panahon. Isa pa pong nais kong basahin sa inyo ay sa Lucas 21, kapitulo 25 hanggang 26. Ano naman ang hula ng Panginoon? At magkakaroon ng mga tanda sa araw at buwan at mga bituin, at sa lupa'y magkakaroon ng kahirapan sa mga bansa na nalilito dahil sa ugong ng dagat at mga daluyong. Ang mga tao ay manlulupaypay dahil sa takot at mangangamba sa mga bagay na darating sa daigdig, sapagkat ang mga kapangyarihan sa mga langit ay mayayanig. Mga kapatid, ito po ay hula ng Panginoon tungkol sa huling panahon.
natupad ang mga hulang ito noong 1700s, late 1700s. Nagkaroon po ng matinding shower na tinatawag na million shower. Ito po yung pagkaano ng yung tala, Yung mga meteor. mga meteors, mga kapatid. Paglindol mula sa Lisbon, Portugal hanggang buong Atlantic to, transatlantic yung lindol ng 1700s. At yun po mga kapatid na tinatawag nating kagutom, yung tinatawag nating lindol. Aba, dito sa Japan mga kapatid, nakaranas tayo ng 9.2 magnitude na earthquake, at kung saan makita natin mismong napakalaking barko ay dinala doon sa lupa mga kapatid. Ito yung hula ng Panginoon. At may matindi pa pong hula mga kapatid, hindi lamang yung mga kalamidad ng hinula ng Panginoon, hinulaan din ng Panginoon ang mangyayari kung ano ang kalalagayan ng moral na estado ng ating panahon ngayong malapit na ang pagwakas. Ano po ang mangyayari? Yung moral degradation o tinatawag nating pagbagsak ng moral mga kapatid. Basahin natin ang ikalawang Timoteo 3:1 hanggang 5. Hula ito ni Pablo mga kapatid na sinulat kay Timoteo. Ang sabi po rito, ngunit unawain mo ito na sa mga huling araw ay darating ang mga panahon ng kapighatian, sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa kanilang sarili, maibigin sa salapi, mayayabang, mga mapagmalaki, mapanlait, suwail sa mga magulang, mga walang utang na loob, walang kabanalan, walang katutubong pag-ibig, mga walang habag, mga panirang puri, mga walang pagpipigil sa sarili, mababangis, mga hindi maibigin sa mabuti, mga taksil, matitigas ang ulo, mga palalo, mga maibigin sa kalaywan, sa halip na mga maibigin sa Diyos, na may anyo ng kabanalan, ngunit tinatanggihan ang kapangyarihan nito, lumayo ka rin naman sa mga ito. Mga kapatid, Brother Roland, ang hulang ito ay talagang makikita natin. In fact, meron nga mga nagba-viral dyan, mga kapatid. Nagba-viral na pinagbintangan yung matanda. Nakita natin sa CCTV. Anong nangyari? Hindi naman pala totoo yung pinagbintangan. Kaya marami mga kapatid, mga kasama ang nakikita natin na laganap, mga di maibigin sa yung mga maibigin sa sarili pero hindi mapagmahal, mga madaling magalit. Para lang tayong nakikinig o nanonood ng mga current events. Yung current events, pero actually sinulat ito nung pang 2,000 years ago mga kapatid. Matitigan ka lamang, makukursanada ka na. Ito po mga kapatid ay hindi na kailangan ipaliwanag sa ating lahat kung ano nangyayari, sapagkat tayong lahat ay aware sa mga nangyayari sa paligid. Ito po'y hinula 2,000 years ago. And Brother Roland, meron ba tayong tinatawag na ito, mga kasaysayan ang yung kanina binabanggit natin, kasaysayan ang sumusuporta sa salita ng Diyos. Ngayon mga kapatid, meron ba tayong tinatawag na scientific statements o mga paliwanag at mga kataga mula sa agam na sumusuporta sa mga nakasulat sa salita ng Diyos? Para makita natin yung kahalagahan ng mga babasahin natin, Brother Jun, gusto lang natin sabihin na itong mga aklat na babasahin natin sa Biblia, isinulat ito is before, diba, before 700 BC. Ibig sabihin, kung 2019 ngayon, so Plus 2,700 plus years ito sinulat. Ibig mong sabihin, yung kalagayan ng agham natin, ng siyensa, is wala pang mga bagay na nakikita natin ngayon. Walang teleskopyo, di ba? Walang kotse. Kahit yung mga ano ang tingin nila sa mundo, ito ba ay flat o ito ba ay bilog o ano ba ang gitna ng ating kamunduhan, wala pang ganitong mga kaalaman. Kaya pag binasa po natin itong mga talata sa Biblia, makikita po natin saan pwede manggaling ang ganitong kaalaman, di ba? So, una po babasahin natin ang nakasulat sa Job chapter 26 verse 7. Ito po ang nakasulat. Iniuunat niya ang hilaga sa ibabaw ng walang laman at ibinibitin ang daigdig sa kawalan. Ito pong binasa nating talata ngayon. Kung titingnan natin, anong ibig sabihin nito? Ang sabi dito is ibinitin ang daigdig sa
kawalanan. Ibig sabihin, nakahang lang. Mm. Ngayon, sa mga tao ngayon, parang common knowledge ito, na ang Earth, pag tinignan natin, galing sa malayo, parang nakabitin sa kalawakan, di ba? Mm. May tinatawag tayong solar system, umiikot lang ito sa araw. Ngayon, paano nalaman ito nung nagsulat ng Job? Yung Job po ay isa sa mga pinakalumang aklat sa Biblia. Wala silang teleskopyo, wala silang mga kamera na pwede nilang makita kung nasan ba ang mundo. So, isa lang po ang pinanggalingan ng ganitong kaalaman. Ito po ay ang Diyos na nagbigay ng kaalaman sa nagsulat ng aklat ng Job, dahil ang Diyos ang gumawa ng buong sanglibutan. Kaya alam niya na ang earth nakabitin lang, di ba? Meron pa tayong isang babasahin. Ito po ay nasa Isaiah chapter 40 verse 22. Ito po ang nakasulat. Siya ang nakaupo sa balantok ng lupa, at ang mga naninirahan doon ay parang mga balang. Siyang naglalalad ng langit na parang tabing, at inilaladlad ang mga iyon na parang tolda upang tirahan. Yung pong salitang balantok ng lupa, ito po yung tinatawag sa English is circle. Ibig sabihin yung kabilugan ng lupa. Ano ba ang kahalagahan nito? Alam niyo po ba na kahit po ng mga nasa 14th, 15th century, ang paniniwala po ng tao na ang mundo ay flat lang. Ibig sabihin, parang itong table na ating ginagamit ngayon, na pag ikaw ay naglakbay hanggang doon sa kaduluhan, mahuhulog ka kasi merong hangganan. So ito po yung kaalaman, kahit po meron na tayong mga tinatawag na scientists na mga 13th, 14th century. Kailan lang po nalaman na ang mundo pala ay bilog? Nung panahon nila Copernicus, di ba? At nalaman nila pag tumitingin sila sa malayo, bakit pag yung barko unti-unting lumalayo, unti-unting nawawala. So meron din po mga tao na naglakbay, sila Magellan, sila yung mga manlalakbay galing sa Espanya at Portugal. At nalaman nila na pag ikaw ay naglakbay, pumunta ka sa isang direksyon, patuloy kang naglakbay, is babalik ka doon sa pinanggalingan mo. So dito po, napatunayan na ang nakasulat sa Biblia, ang sinabi, ang lupa ay bilog. Ito po ay nagpapatunay na alam ng nagbigay ng impormasyon na ito, which is ang ating Panginoong Diyos, doon sa nagsulat kung ano yung kanyang nilikha. Ito po ay scientific na after ilang libong taon, doon lang nila napatunayan. At ito pong susunod kong babasahin, ito po ay kamangha-mangha. Ito po ay nasa Job chapter 28, verse 25. Ito po ang nakasulat. Nang ibinigay niya sa hangin ang kanyang bigat, at ipinagmahagi ang tubig ayon sa sukat. Ngayon, ano po ba yung kamangha-mangha dito? Napansin niyo po ba yung nakasulat dito? Ang sinabi, yung hangin daw binigyan ng bigat. Ngayon, iisipin natin, nung tayo ay nag-aaral, di ba? Isa sa mga experiments na ginagawa natin, Brother John, dito is, mini-measure natin kung gaano kabigat yung hangin. Maglalagay ka, una, i-measure mo yung supot. Tapos, hihipan mo. Tapos isasara mo, tapos i-measure mo ulit. Makikita natin, merong pagbabago doon sa bigat. Ito po nagpapatunay na ang Biblia po is scientifically correct. Ibig sabihin, mapunta ka man sa physics, astronomy, yung nakasulat po sa Biblia ay totoo, scientifically correct. At ito po ay nakasulat na sa Biblia bago pa nagkaroon ng mga tinatawag natin mga scientific experiments. So, nakita natin isang aspeto ng siyensya, Brother June, tamang nakasulat sa Biblia. And yung tungkol naman sa pangkalusugan, meron ba tayong makikitang nakasulat sa Biblia? Ayan, meron po. Subalit bago po ang lahat ay tayo merong mga patalastas o paalaalang ibibigay. Bago po natin mapanood ang ating paalaala, ay inaanyayahan po namin kayo na kung meron po kayong mga kaibigan na sa tingin ninyo ay mapapagpala ng programang ito, nawa po ay i-share nyo lamang po. Lift Up Your Voice Media Ministry, ang tinig ng katotohanan. Mapapanood po tayo sa Facebook at sa YouTube. Ito po ay tuwing linggo. At pagka po Sabado ay meron din po tayong programa na naka-live po tayo tuwing 10:30 hanggang sa 12 o'clock ng umaga po. Ngayon po ay ating mapapanood ang ating isang paalala.
This is our favorite memory verse, Ecclesiastes chapter 9, verse 9. I first read Japanese. 日の下で神から賜ったあなたの空なる命の日の間、あなたはその愛する妻と共に楽しく暮らすがよい。これはあなたが世にあって受ける分、あなたが日の下で労する労苦によって得るものだからである。In English, live joyfully with a wife whom thou lovest all the days of the life of thy vanity, which he hath given thee under the sun, all the days of thy vanity, for that is thy portion in this life, and in thy labor which thou takest under the sun. Reason why this verse our favorite is I already 42 years old, but I live in the desert about 40 years. I am non-believer, non-Christian, and always I'm finding my life purpose. But we don't know to our purpose of life. But God gave us a purpose of life, glory of God, and God give me to the wife. She always pray for me, and my life is empty and meaningless, but got everything changed to me, and just this memory was always memorized and spent a good life with my wife. Muli po tayong nagbabalik sa programang ito ng Lift Up Your Voice Media Ministry. Salamat po at patuloy ang inyong panonood ng programang ito. At kung meron po kayong mga karanasan na kayo pinagpala, ibahagi nyo lamang po sa inyong mga kaibigan. Ngayon po ay balikan natin yung katanungan na ito po bang Biblia ay may mga itinuturo tungkol sa mga pangkalusugang bagay? Meron po, Brother Roland, at ating pong babasahin. Pero bago po yan, ang background po nitong ating babasahin, mga kapatid, ay sinulat mahigit 1,000 taon bago si Kristo ipanganak. At pagkatapos noon, mga kapatid, tayo ngayon 2019, Brother Roland, halos 3,000 taon bago pa mangyari, abay pinaliwanag na kung ano yung mga tinatawag nating prinsipyo ng kalusugan. Basahin po natin ang aklat ng Deuteronomy, Kapitulo 23, ang talata po ay 12 at 13. Magkakaroon ka rin ng isang puok sa labas ng kampo na ikaw ay lalabas doon, at ikaw ay magkakaroon din ng isang kahoy na kabilang sa iyong mga sandata. Kapag ikaw ay dudumi sa labas, gagawa ka ng hukay sa pamamagitan nito, at pagkatapos ay tatabunan mo ang iyong dumi. Brother Roland, alam mo ba na nung bago magkaroon ng Renaissance sa Europe, mga 500 taon na nakakaraan, nagkaroon tayo ng tinatawag na bubonic plague. Halos 3/4 ng tao sa Europa namatay. Walang pinipili yung reyna, hari, prinsipe. Walang pinipili, nangamatay dahil sa tinatawag nating unsanitation. Yung tinatawag nating karumihan ng paligid, unhygienic. Walang kanal, walang maayos na palikuran. Sapagkat wala naman pong tinuturo na maayos nung panahon. Nalimutan nila, Brother Roland. Dahil nang itinigil yung pag-aaral ng siyensya nung tinatawag na Dark Ages. Mapabasa niyo po ito sa kasaysayan. Subalit, sa panahon ni Moses, mga kapatid, bakit alam nila ang sanitation? Ngayon, sasabihin na, napakasimple niyan, Brother John. No. Dahil lang sa Europa, mga kapatid, noong unang panahon, hindi nila alam to. Hindi nila alam to. Pero yung sanitation, tinuro na sa aklat ng Deuteronomy. At meron pong karagdagan, mga kapatid, maliban sa sanitation, may tinuturo sa atin ang tungkol sa kalusugan na mababasa natin sa aklat ng mga kawikaan. Ito na may sinulat ni Solomon taong 1000 bago dumating si Kristo. Sa aklat ng
Proverbs chapter 23 verses 29 to 32. Ganito po ang sabi, sinong may pagkaaba? Sinong may kalungkutan? Sinong may gulo? Sinong may karaingan? Sino ang may sugat na walang dahilan? Sino ang may matang may kapulahan? Silang naghihintay sa alak. Silang sumusupok ng pinaghalong alak. Huwag kang tumingin sa alak kapag ito'y mapula, kapag nagbibigay ng kanyang kulay sa kopa, at maayos na bumababa. Sa huli ay parang ahas itong kumakagat at ulupong na tumutuklaw ang katulad. Isang napakaganda mga kapatid na paglalarawan tungkol sa isang tao na hahalin sa alak mga kapatid. At ito po ay nagsasabi rin ng epekto ng alak sa atin. Maaaring sa una, maganda, sikat ka. Kahit ngayon mga kapatid, ito ay kalimitang problema. Na kahit na mga sikat na artista mga kapatid, naggugumon sa alcohol. Mga tinatawag natin na mga naging alcoholic. At gumagastos sila ng napakaraming halagang salapi upang ma-rehabilitate lang. Bakit? Sapagkat ang alak ay mandaraya. Pero mga kapatid, sinabi na ito sa aklat ng Kawikaan. Matagal ng panahon ang nakakaraan. Kung anong epekto ng alak sa atin. Ito'y parang ulupong na pagkatapos ng tutuka sa atin. Napakarami po mga kapatid ng tao sa kulungan. Ang nasa kulungan sapagkat may nagawa silang krimen dahil sa hindi naman nila sinasadya, Brother Roland. Kundi wala silang kaalam-alam dahil ng lasing. Dahil ang taong lasing, kalimitan din niya alam ang kanyang nagagawa, lalo na yung nunok na sa pagkalasing. Ngayon, Brother Roland, may mga tinatawag tayong mga historical statement, kinokontesto ng mga tao. Hindi naman lahat ng bagay na naandyan sa salita ng Diyos totoo yung sa Biblia. Meron bang tinatawag tayong katiyakan na totoo ang sinasabi ng Biblia ayon sa kasaysayan? Alam mo, yung katanungan na yan, Brother Jun, mga 20 years ago, yan sa mga pinupukol ng mga kritiko ng Biblia. At sinasabi nila, ang dami nakasulat sa Biblia na hindi naman historically correct. Ang sinasabi nila is wala namang natagpuan ng ating mga archaeologists na nagpapatunay dyan sa mga sinasabi niya sa Biblia. Isa po sa mga halimbawa nito sa halimbawa po sa Deuteronomy chapter 7, may mga nakasulat doon tungkol sa isang grupo sa isang nasyon. Ang pangalan po nila is mga Hittites. Ito pong mga Hittites is nababanggit sa Biblia, pero ang sinasabi po ng mga kritiko dati is wala naman sa kasaysayan yan. So, ibig sabihin, gawa-gawa lang daw yun ng Biblia. Pero napatunayan po, mga 10 taon na ang nakararaan, na-discover po ng mga archaeologists na meron talagang nasyon na ang pangalan is mga Hittites. So, napatunayan po na ang nakasulat sa Biblia ay totoo, historically. Hindi lang po yung Hittites, pati yung city ng Nineveh. Alam niyo po, yung pinuntahan ni Jonah, na nung una, ito rin po ay kinokontesto ng mga tao na sinasabi, wala naman talagang ganitong syudad na binabanggit sa Biblia. Pero, na-discover po uli ng mga archaeologists na merong Nineveh. At ito rin po yung syudad na Sodom, na ginunaw, na nakasulat din sa Genesis. Ilan po ito sa mga facts ng alam na ngayon, pero dati, mga 10, 20 years ago, is hindi pa nalalaman ng mga tao. Kaya sinasabi nila, gawa-gawa lang yun sa Biblia. At sa mga personality naman po, may mga hari dati na nakasulat. Halimbawa po sa aklat ng Daniel, nakasulat to si Belshazzar. Ang sabi nila, wala naman talagang tao sa history books na pangalan Belshazzar. Pero napatunayan po ulit na discovery ng mga archaeologists, may nakita sila mga artifacts na meron talagang kasaysayan na nagbabanggit kay Belshazzar. At meron din po na isang Diyos-Diyosa na pangalan is si Sargon. Ang sabi nila is wala naman talaga, o meron ba talagang pangalan ganyan. Ngayon, na-discover din uli ng mga archaeologists na
meron talagang mga tao, meron mga lugar na ganito na nakasulat sa Biblia at kailan lang po na-discover ng mga archaeologists. Kaya mapapatunayan po natin na ang nakasulat sa Biblia ay tumpak at napagkakatiwalaan. Ngayon, hindi lang history, Brother June, natin mapapatunayan na ang Bible ay salita ng Diyos. Ang isang mabisang pagpapatunay dito is kung papaano na ang mga nakasulat sa Biblia ay may unity. Ibig sabihin, wala kang makikita ng contradiction. So, ito, Brother June, gaano ba talaga iba ang Biblia sa iba pang mga literature na bakit natin masasabi na dahil wala kang makitang contradiction is kakaiba ang Biblia. Ito po mga kapatid, pwede nating tawagin parang isang hindi lang ito po isang himala. Sapagkat papaanong sa loob, ito po mga kapatid na Biblia ay sinulat. Ang period ng pagsulat nito, Brother Roland, ay 1,500 years. Sinulat ito ng 40 tao. At ang 40 taong ito ay lumabas sa iba't ibang panahon. Sinulat ito ng iba't ibang salita, 3 salita mga kapatid, Hebrew, Aramaic at Grego. Ngayon, pagkatapos nun mga kapatid, sa loob ng 1,500 years, at iyong pinag-aralan itong mga ito at na-compile itong 66 na aklat ng Biblia mga kapatid, makikita mo gaya ng sinabi ni Brother Roland, consistent ang isa sa bawat isa, nagsusuportahan ang bawat isa sa isa. Iisa lamang po ang dahilan nito. Ito yung binasa kanina ni Brother Roland. Doon sa aklat ng Pedro, sino bang nag-udyok dito? Ang Diyos. Kahit na po napakaraming nagsulat nito, 40 tao ang sumulat ng salita ng Diyos na ito, na Biblia ang tinatawag natin. Kung iisa lang naman ang may akda, o iisa lamang naman ang umuudyok nito, mga kapatid, ay iisa rin lamang ang pinanggagalingan nito. Makikita natin consistent ang bawat isa. Why? Even kahit maraming taong nagsulat nito, ang espiritu nila ay iisa. Mga kapatid, ang isang magandang aral dito ay kung ikaw at ako, tayong lahat, ay may iisang espiritu. Ang ating gagawin, maging nasa Amerika ka man, maging nasa Europa ka man, maging nasa Asia ka man, tayo ay merong consistent na pamumuhay sapagkat iisa ang ating espiritu. Ngayon, Brother Roland, may mga ebidensya sa Biblia na makikita natin na masusumpungan sa pamumuhay ng tao. Paano natin ito masusuportahan, itong mga ganitong bagay? Alam mo, may babasahin tayong isang talata sa Biblia para patunayan na ito siguro yung pinakamabisang ebidensya na ang Biblia ay salita ng Diyos. Babasahin natin sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Ito po ang nakasulat. Kaya't kung ang sino man ay na kay Kristo, siya ay bagong nilalang. Ang mga lumang bagay ay lumipas na, tingnan ninyo, ang lahat ay naging bago. Alam niyo po, napakaraming aklat sa buong mundo. Sa mga nakalipas na mga taon, maraming mga aklat. At may mga aklat na masasabi mo na great books, di ba? Yung mga iba nagkaroon ng inspirasyon dahil sa iba-ibang aklat. Pero ang Biblia lang po ang aklat na nagbabago ng puso ng tao. Ito po ang makikita nating pinaka malawakang himala na nagagawa ng salita ng Diyos. Dahil ito lang po ang may kakayahan na nagbibigay ng panibagong buhay. Ibig pong sabihin, ang nakabinasa po natin kanina, pag ikaw po ay binigay mo kay Kristo ang iyong buhay, iyon ay dahil ikaw ay nakapagbasa ng kanyang salita, ikaw ay isang bagong nilalang. You are a new creation. Ito po ay hindi natin makukuha sa pagbabasa ng kung ano-anong aklat lang dyan. Kahit na yung pinaka magandang nobela na makikita natin na sinulat ng mga magagaling na mga may akda, hindi po nito nababago ang buhay. Hindi po nito nagagawang ang masamang tao ay napapabuti. Ngunit napakarami na po mga testimonya ang makikita natin, ang maririnig natin sa mga tao
na dahil sa mga nabasa nila sa Biblia, dahil sa natutunan nila sa Biblia tungkol sa ating Panginoong Hesus, nagkaroon sila ng pagkakataon na makilala ang Panginoong Hesus, maibigay ang kanilang buhay sa Panginoong Hesus, at ang kanilang buhay ay nabago. Ito yung mga tinatawag nating change heart, Brother Jun. Ito ay isang mabisang ebidensya na ang aklat na ating tinutukoy ngayon, ang Biblia, ay salita ng Diyos. Amen. Amen. Ngayon, ito mga tinatawag nating new creation, di ba? Nasabi ko kanina, dahil nakilala nila si Jesus, naibigay nila ang kanilang puso kay Jesus. Ano ba ang sinasabi ng Biblia? Lalong-lalo na pag pinagkumpara natin ang Old Testament sa New Testament. Ano ba yung kaugnayan nito? Lalong-lalo na pagdating sa ating Panginoong si Jesus. Ayan. Isa sa nakatutuwa, Brother Roland, na magtiwala sa Biblia sapagkat ang mga nakasulat dito, lalo yung mga propesiya na nabanggit na natin, tulad ng Daniel, panahon ni Cyrus at panahon ng Isaiah, mga kapatid, tumpak yung mga pagkakahayag tungkol sa parating. Ngayon, may napakaganda pa pong mga sumusuportang bagay tungkol dito. Basahin po natin ang aklat ng Lucas, Kapitulo 24, ang talata po ay 27. At magmula kay Moses at sa mga propeta ay ipinaliwanag niya sa kanila ang mga bagay tungkol sa kanya sa lahat ng mga kasulatan. Mga kapatid, napakaganda nitong verse na ito. Alam niyo kung bakit? Sapagkat ang salita pala, Brother Roland, mula pa pala sa simula hanggang sa katapusan, lahat ng ito ay tumutukoy sa Panginoon. Kaya nga nung ang Panginoon ay nabubuhay pa, at kausap niya yung mga Pariseo na nanunukso lagi sa kanya. Ang sabi ng Panginoon, kayo, sinasaliksik niyo ang kautusan. Mababasa po natin sa John chapter 5 verse 39. Sinasaliksik niyo ang kautusan sapagkat sa tingin niyo naandun ang kaligtasan. Itong mga ito ay nagpapatunay sa akin. Lahat ng naandito, mga kapatid, bakit natin pinag-uusapan to? Useless lahat kung sabihin natin suportado ito ng kasaysayan, suportado ito ng siyensya. Kung ang mga bagay naman nito ay di tumutukoy sa atin sa Panginoon upang magkaroon tayo ng isang pamumuhay tulad ng binasa ni Brother Roland, na kung sino man ay nakay Kristo na, at ito'y mababasa natin sa kasulatan, siya'y magiging bagong nilalang. Ngayon, mga kapatid, lahat ng naandito, nais nating mapalapit sa Panginoon, naandito, mga kapatid, ang mga solusyon. Lahat ng ito ay tumutukoy sa Panginoon. Basahin pa po natin ang aklat ng Mga Gawa, Kapitulo 18, ang talata po'y 28. Ganito po ang sabi. Sapagkat may kapangyarihan niyang dinaig ng hayagan ang mga Hudyo, ipinapakita niya sa pamamagitan ng mga kasulatan na ang Kristo ay si Jesus. Mga kapatid, ito rin ang nagsasabi ng pagiging Mesiyas ng Panginoon, ng pagiging tagapagligtas ng Panginoon, ang salita ng Diyos. Ngayon, Brother Roland, bago ko ibigay sa iyo ang ating isa pang katanungan, nais po namin kayong bigyan ng isang appeal na kung meron po kayong karanasan na kayo'y pinagpala ng programa ito, maaari lamang po na ibahagi ito sa inyong mga kaibigan. At bago po tayo magpatuloy, kayo po ay makakarinig at makakapanon ng isang palaala. One of my favorite verses is found in Psalm 56 and the beginning of verse 8. You have kept count of my tossings. Some translations read, you have kept count of my wanderings. God is so much concerned about me that He is counting the tossings and turnings. That shows me that God is very personally involved in my life. And so when I'm down and I'm sad, it helps to remember that God is right there taking care of me. Muli ay amin po kayong wini-welcome sa programang ito ng Lift Up Your Voice Media Ministry. Salamat po sa inyong pagtangkilik sa programang ito. At muli nating balikan ang ating paksa tungkol sa kasulatan
o ang salita ng Diyos? Brother Roland, tayo'y nag-aaral ng salita ng Diyos. Ito ang tumutukoy sa ating Panginoon. Inuugnay tayo nito sa ating Panginoon. Subalit, Brother Roland, ano ba ang mga tinatawag nating advantage? Ano yung aking mahihita? Sabi ng mga Mindoreno. Anong mahihita ko dyan? Ano yung aking makakamtan kung pag-aralan ko ang salita ng Diyos? Hayaan natin ang Biblia ang sumagot niya sa tanong na yan. At itong babasahin natin is sasabihin natin na parang, bakit ganun? Parang sinasabi niya na kayo matatalino. Yun yung nakasulat eh. Basahin natin sa Psalms 119. Sa mga awit po, chapter 119, verse 98 hanggang 100. Ito po ang nakasulat. Ginawa akong higit na marunong kaysa aking mga kaaway na mga utos mo, sapagkat ito'y laging kasama ko. Ako'y may higit na pangunawa kaysa lahat ng aking mga guro, sapagkat aking binubulay-bulay ang iyong mga patotoo. Ako'y nakakaunawa ng higit kaysa nakatatanda, sapagkat aking iningatan ang iyong mga salita. Ngayon, ito pong sinulat na ito ni Solomon na sumulat ng awit. Si Solomon po ang tinuturing na sinasabi ng Biblia na pinakamatalinong tao na nabuhay sa mundo. At siya po ang nagsulat nito. At bakit po siya naging wise? Bakit siya naging matalino? Ang sinabi po dito, dahil iningatan niya ang salita ng Diyos sa kanyang puso. Dahil itinabi niya sa kanya, kahit man siya magpunta, ang kautusan ng Diyos. So ito po ang sikreto. Ito po ang sikreto kung paano tayo magkakaroon ng kaalaman, ng karunungan na magagamit natin sa ating kabuhayan. Ang salita ng Diyos, ito po ay dapat na ilalagay natin sa puso natin. Ito po ay hindi natin dapat iniwawalay sa ating buhay. At ito po ang advantage, Brother Jun. Ano ang advantage ng tao na seryosong nag-aaral ng salita ng Diyos? Ang sabi ni Solomon na nagsulat ng Psalmist, tayo ay magiging wise, tayo ay magiging marunong. Mas marunong sa mga tao na mas nakatatanda o sa mga tao na mga guro na hindi naniniwala sa salita ng Diyos. Dahil ang tunay po na karunungan ay galing sa Panginoon nating si Jesus. Amen. At ito po ay ang makikita natin sa salita ng Diyos. So, bilang panghuli, Brother Jun, di ba? Ang sinasabi natin na ang Biblia ay makikita natin, actually, ang Bible, ang pinakamaraming kopya na ginawang aklat. Ito ay makikita natin sa napakaraming wika. At ito ay matatagpuan natin sa kahit na anumang bansa. Ano ba yung tinatawag nating universal appeal ng Bible? Bakit ito ay nakikita at nagugustuhan ng iba-ibang klaseng tao? Alam mo, Brother Roland, napakahalaga nitong katanungan ito na panghuling katanungan sapagkat sa buong sanlibutan applicable itong katanungan. Itong mga katanungan na aking babanggitin, mga kapatid, kadalasan ang ating suliranin, ang ating mga problema ay lumalabas dahil hindi natin nasasagot o nagkakaroon tayo ng maling kasagutan sa mga katanungan aking itatanong. Unang-una, ang Biblia pong ito, ang kasulatan o banal na aklat ng Diyos, ito po'y sumasagot sa katanungan na saan ba tayo galing? Ngayon, mga kapatid, laganap ako po ay nagtuturo sa isang paaralan. At atin pong nababasa, maging sa siyensya, maging sa mga textbook ngayon, sa social studies, makikita po natin na merong alternatibong ibinibigay na kasagutan dun sa saan ba tayo galing. Ay may mga nagsasabi, Brother Roland, galing daw tayo sa mga unggoy. May nagsabi naman sa akin na hayaan mo nang magpag-usapan nila kung saan sila galing. Basta galing tayo sa tao. Pero yun ay mga literal o papilosopong kasagutan o pakikipagtalakayan. Subalit kapag tinanong natin kung saan tayo galing, saan ba tayo galing? Sa Diyos. May decency. Yung ang ating buhay ay pahahalagahan natin sapagkat ito'y pinahiram sa atin ng Diyos. Ibinigay sa atin ng Diyos. Kung tayo po'y maniniwala kung tayo galing sa hayop, anong magiging pagpapahalaga o dignidad ang ibibigay natin
sa ating kapwa-tao kung hindi tayo magpapahalaga sa tao? At bakit naman natin pahalagahan ang tao kung siya galing sa hayop? Dahil ang hayop ay ang kalimitan. Ito yung ating hindi man natin yung binibigyan ng walang halaga ang buhay ng hayop. Subalit may mga hayop na nakakain natin. May mga tao na cruel sa mga hayop sapagkat ang tingin nila ang hayop mababa. Ngayon, ikalawang katanungan ay bakit ba tayo naririto? Kapag ka tayo mga kapatid ay may maling kasagutan sa tanong na bakit tayo narito o wala tayong kasagutan sa tanong na bakit tayo narito, ang ating buhay ay magiging katulad sa isang bangka na naaanod na di alam kung saan sa patutungo. Kapag ka ang ating buhay ay walang direksyon, katulad ito ng sasakyang walang direksyon, ay mababangga ka, kapatid. Kailangan meron tayong direksyon. Pag nalaman natin, why are we here for? Ito ay dahil sa ang Diyos ay nilalayon na yung sinasabi ng Panginoon sa kanyang panalangin. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come. Your will be done on earth as it is in heaven. Tayo'y nandito sa lupa upang gampanan ang kalooban ng Diyos gaya ng nangyayari sa palangitan. At ang panghuling katanungan, mga kapatid, Brother Roland, may katanungan dito. Ano ba ang ating pupuntahan? Kapag di natin nasagot ang katanungan na saan ba tayo patutungo, ay mabubuhay ka na lamang sa kasalukuyan. Chance lang, accident. Chance lang. At kung kasalukuyan lang ang ating pinamumuhay, ang tawag dito, mga kapatid, hedonism. Ito yung tinatawag ng eat, drink, and be merry. Anyway, tomorrow we die. Wala tayong meaning. Sabi sa mga Hapon, iniwanaydes. Walang meaning ang buhay natin. Bakit? Sapagkat ang buhay natin ngayon lang. Bukas, wala. So wala tayong tinatawag na paghahanda sa darating. Subalit, sa atin pong mga pinag-aaralan ng mga nakaraan, may mga malalaking dilubyong parating sa daigdig. At ang Panginoon ay darating at ang pagdating ng Panginoon, magkakaroon ng kawakasan ang lahat ng narito. Lahat ng narito ay temporal, mga kapatid. Kung hindi natin tumitingin sa darating na yon, ano ang kahihinatnan? Ang sabi nga po, panghuling salita o verse na aking i-recite sa inyo, mga kapatid, bago ko ibigay kay Brother Roland ang panghuling pananalita. 1 Peter chapter 4 verse 17, ang sabi po, the time has come that the end must begin at the house of God. And if it will be, what shall the end be of them that obey not the gospel of God? Tayo ay tinatawagan sa isang mabuting pabalita, sa isang mabuting pakikipag-ugnayan sa Panginoon, upang tayo ay magkaroon ng mabuting kinabukasan. Atin pong tugunin ang panawagan ng Panginoon sapagkat nais niyang tayo makasama. Brother Roland. Kaya tayo po ay nagpapasalamat sa ating Panginoon na dahil sa kanyang pagmamahal, hindi niya tayo iniwan na hinayaan na lang na mabuhay dito ng walang gabay. At ito po yung gabay natin ng kanyang salita. Kaya sa ating po pag-aaral ngayon, bilang pagtatapos, magpapasalamat po tayo sa kanya dahil sa pagmamahal na ito. Samahan niyo po kami sa panalangin. Ama naming banal na nasa langit, maraming pong salamat dahil binigyan mo kami ng gabay. Ang salita, ang aklat na aming hawak-hawak ngayon, ang Biblia. Sana po turuan kami na maging masinop at masigasig na mag-aaral ng iyong salita. Sana ibigyan mo kami ng pangunawa, ang banal na Espiritu, ang magbigay sa amin ng katalinuhan, ng pangunawa. At ito sana ang maging gabay sa aming buhay, sa mga desisyon na aming gagawin. Inaasahan po namin na pakikinggan nyo ang aming dalangin, hindi lamang para sa aming sarili, kundi sa mga nanonood sa aming programa. Sana po, ang iyong salita ang maging dala namin sa aming mga puso't isipan at maging gabay sa aming mga darating na mga araw, mga linggo at mga buwan. Ito po sana ang maging haligi ng aming buhay na aming sasandalan sa mga darating pang araw. Maraming pong salamat.
Ito pong aming dalangin, alang-alang sa pangalan ni Jesus. Amen.